Isang sampal, isang ulan, isang sanggol na wala pang pangalan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Devilla, tinapon si Elena na parang basurang walang silbi dahil lang sa siya ay nanganak ng babae. Habang yakap ang nanlalamig niyang anak, narinig niya ang tawa ng kabit ng kanyang asawa sa loob. Ang dating reyna, ngayon ay palaboy sa gitna ng bagyo. Ngunit ang bawat patak ng luha ni Elena ay magiging lason na unti-unting lulunod sa mga Devilla. Sino ang huling tatawa kapag ang kakaninang dukha ay naging mitya ng pagbagsak ng mga makapangyarihan? Isang babae? Huwag mo akong biruin, Elena. Ang kailangan ng pamilyang ito ay isang tagapagmana na magdadala ng pangalang Devilla. Hindi isa pang bibig na pakakainin at pabigat sa aming yaman. Ang boses ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo sa katahimikan ng marangyang silid. Malamig, matalim, at walang bahid ng awa. Sa ibabaw ng malapad na kama na may sapot ng mamahaling sutla, nakahiga si Elena, putla, at nanginginig ang mga kalamnan matapos ang halos 10 oras na pakikipaglaban sa kamatayan upang iluwal ang kanyang unang anak. Sa kanyang mga bisig, ang sanggol ay himbing na natutulog, balot ng isang kupas na kumot na itinahi pa ni Elena noong mga buwan ng kanyang pag-asa. Ang maliliit na daliri ng bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri, tila isang tahimik na pangako na hindi siya iiwan. Ito ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dugo at laman, ang tanging bagay na nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng mapangaping trato ng kanyang mga biyenan. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang pusong nagmamahal ay tila dinudurog ng katotohanang nasa harap niya. Inasahan niyang pagmamahal ang sasalubong sa kanyang pagod. Ngunit ang malamig na titig ni Doña Aurora at ang nakatinding katahimikan ng kanyang asawang si Marco ang tanging naroon. Marco, tignan mo ang anak natin, bulong ni Elena. Ang boses ay halos isang pagsamo na galing sa kaibuturan ng kanyang nanunuyong lalamunan. Siya ay malusog. Siya ay biyaya. Hindi tumingin si Marco. Nanatili siyang nakatayo malapit sa malaking bintana. Pinapanood ang bagsak ng ulan sa labas na tila mas interesado pa siya sa dilim kaysa sa sariling asawa at anak. Sa halip na lumapit upang hagkan ng sanggol, isang puting sobre ang inilapag niya sa bedside table. Pirmahan mo na yan, Elena. Tapos na tayo. Tipid na, sabi ni Marco. Hindi man lang nanginig ang kanyang boses. Walang pag-aalinlangan. Walang sakit. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa puso ni Elena. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang kamay niyang kanina ay nakahawak sa sanggol ay nagsimulang mangatal hanggang sa maramdaman niya ang lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng mansyong dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila biglang naging isang malapad at malupit na bilangguan. Bago pa man siya makasagot, ang pintuan ng silid ay bumukas at pumasok ang isang babaeng may dalang mapanuyang ngiti. Si Sofia. Nakasuot ito ng mamahaling bestido na lalong nagpatingkad sa kanyang umbok na tiyan. Isang pagbubuntis na 7 buwan na palang itinatago sa kaalaman ni Elena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Elena. Wika ni Sofia habang humahawak sa braso ni Marco sa harap mismo ng kanyang asawa. Dala ko na ang tunay na prinsipe ng mga Devilla. Ang isang katulad mong galing sa putik ay walang puwang sa palasyong ito. Lalo na't puro kamalasan lang ang kaya mong ibigay. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa buong pagkatao ni Elena. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabing pinagsilbihan niya ang pamilyang ito kahit tinatrato siyang alila, at ang bawat pang-aalipusta na nilunok niya para sa pag-ibig, lahat ng iyon ay itinapon sa isang iglap dahil lamang sa hindi lalaki ang kanyang isinilang. Dahan-dahang binuhat ni Doña Aurora ang maliit na bag
na naglalaman ng iilang gamit ni Elena at itinapon ito sa sahig. Umalis ka na. Ngayon din, iwan mo ang lahat ng hiyas na ibinigay namin sa'yo. Ang tanging madadala mo lang ay ang basurang yan na nasa bisig mo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga bubog ng sakit. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, bitbit ang kanyang anak at ang durog niyang dangal. Ang marangyang chandelier sa kisame ay tila tumatawa sa kanyang kasawian. Nang marating niya ang malaking pintuan ng mansyon, ang malakas na tunog ng pagsara nito ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Wala siyang payong, wala siyang pera. Ang tanging init na nararamdaman niya ay ang hininga ng kanyang anak sa kanyang leeg at ang mainit na luhang dumadaloy sa kanyang malamig na pisngi. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, habang ang bawat patak ng ulan ay tila sumusuntok sa kanyang sugatang katawan. Ang dilim ng gabi ay tila lalamon sa kanya ng buo, at ang marangyang ilaw ng mansyon sa kanyang likuran ay unti-unting naglalaho. Paano naging ganito kadali para sa kanila na itapon ang pusong buong-buo kong ibinigay? At paano ko bubuuin ang bukas para sa anak ko kung ang tanging natira sa akin ay ang mga piraso ng sarili kong pagkawasak? Ang bawat hakbang ni Elena sa madilim at bahaing kalsada ay tila isang pakikipagtuos sa lupang putik na pilit humihigop sa kanyang nanghihinang katawan. Ang mabigat at basang laylayan ng kanyang duster ay pumupulupot sa kanyang mga binti, tila mga kadenang nagpapaalala sa kanya na wala na siyang babalikan. Sa loob ng kanyang suot na manipis na jacket, mahigpit niyang niyayakap ang kanyang anak. Pilit na ibinibigay ang natitirang init ng kanyang balat upang hindi manginig ang munting sanggol sa gitna ng malupit na hanging sumasabay sa ulan. Ang sakit sa kanyang puson mula sa sariwang tahi ng panganganak ay tila isang nagniningas na uling na bawat sandali ay humahapdi. Ngunit mas masakit ang bawat pintig ng kanyang puso. Tumingala siya sa madilim na langit. Hinahayaang humalo ang ulan sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Saan siya pupunta? Sino ang tatanggap sa isang babaeng itinakwil ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lalawigan? Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang maliit na bahay ni Aling Marta, ang babaeng itinuring niyang malapit na kaibigan noong mga panahong siya pa ang reyna ng mansyon. Sa pag-asang may mahanap na masisilungan, kumatok si Elena sa pintong gawa sa luma at tila nabubulok na kahoy. Ang tunog ng kanyang pagkatok ay lunod sa ingay ng ulan, ngunit kalaunan ay bumukas ang isang maliit na bintana. Elena, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? At bakit basang-basa ka? Gulat na tanong ni Aling Marta, ngunit bakas sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Marta, pakiusap. Pinalayas ako ni Marco. Wala kaming matutuluyan ng anak ko. Kahit sa sahig lang, kahit ngayong gabi lang hanggang sa tumila ang ulan. Pagsamo ni Elena, ang boses ay nangangatog sa ginaw. Nakita ni Elena ang pagdaan ng takot sa mga mata ng kaibigan. Alam ni Marta kung gaano kalawak ang impluensya ng mga Devilla. Isang utos lang ng matandang Aurora, maaring mawalan ng trabaho ang kanyang asawa o mapaalis sila sa kanilang tinitirhan. Pasensya na, Elena. Yung asawa ko kasi, alam mo na. Ayaw naming madamay sa gulo nyo ng mga Devilla. Baka kung anong mangyari sa amin kapag nalaman nilang tinulungan ka namin. Mas mabuting humanap ka na lang ng ibang matutuluyan. Sorry talaga ha. Ang marahang pagsara ng bintana ay tila ang huling pinto ng pag-asa na muling humampas sa mukha ni Elena. Napasandal siya sa pader ng bahay, dahan-dahang napaupo sa basang semento. Ang mundo ay tila unti-unting umiikot. Ang ingay ng paligid ay nagiging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang gutom, pagod at pisikal na sakit ay nagsasama-sama upang hatakin siya sa kailaliman ng kawalan ng malay. Pinilit niyang tumayo. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang anak. Naglakad siya patungo sa direksyon ng palengke, kung saan ang mga ilaw ay nananatiling bukas kahit sa kalagitnaan ng gabi.
Ang amoy ng basura, lansa at putik ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Sa bawat paghakbang, ang kanyang paningin ay nagiging kulay abo. Ang mga anino ng mga tao sa paligid ay tila mga higanteng naglalakad na walang pakialam sa kanyang kalagayan. Nakarating siya sa tapat ng isang kariton na nakasilong sa ilalim ng isang lumang tolda. Ang amoy ng sariwang gata at kumukulong asukal ay saglit na nagpagising sa kanyang diwa. Isang matandang babae ang abala sa paghahalo ng isang malaking kawa. Ang kanyang likod ay bahagyang kubana dahil sa katandaan, ngunit ang bawat galaw ay puno ng kasanayan. Hindi na kinaya ni Elena. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nawalan ng lakas. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa maruming semento, naramdaman niya ang isang mainit na bisig na sumalo sa kanya. Ang init na yon ay ibang-iba sa lamig ng ulan at sa lamig ng pakikitungo ng mga taong kanyang kilala. Diyos ko, iha, ano ang nangyari sa'yo? Ang boses ng matanda ay puno ng tunay na pag-aalala. Hindi katulad ng mga mapanuyang tinig na iniwan niya sa mansyon. Naramdaman ni Elena ang pagdampi ng isang magaspang ngunit malambot na tela sa kanyang mukha, pinupunasan ng ulan at luha. Ang huling nakita niya bago tuluyang magdilim ang lahat ay ang mga mata ng matanda. Mga matang tila nakakita na ng libu-libong bagyo, ngunit nananatiling maliwanag sa pag-asa. Nang muling magmulat ng mga mata si Elena, wala na siya sa kalsada. Nakahiga siya sa isang maliit na papag sa loob ng isang barong-barong na amoy usok at niyog. Sa gilid niya, himbing na natutulog ang kanyang anak, balot ng isang malinis at tuyong tela. Uminom ka muna nito, iha. Mainit na sa labat yan para gumaan ang pakiramdam mo, sabi ng matanda na nakaupo sa isang maliit na upuang kahoy. Sino ho kayo? Bakit niyo ho ako tinulungan? Mahinang tanong ni Elena habang pilit na bumabangon. Ako si Lola Chayong. Nakita kitang tila susuko na sa buhay sa tapat ng aking kariton. Huwag kang mag-alala. Ligtas kayo rito ng anak mo. Walang divilya na makakapasok sa maliit kong tahanan. Natigilan si Elena. Paano nalaman ng matanda ang kanyang pangalan o ang pamilyang pinagmulan niya? Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang lumang kahon sa sulok. Nakasandal doon ang isang kupas na larawan ng isang lalaking may hawak na mitya ng kakanin at sa tabi nito ay ang isang dokumentong may selyo ng pamilyang De Villa. Sino ba talaga si Lola Chayong at anong kinalaman ng amoy ng matamis na kakanin sa mapait na nakaraan na pilit ibinabaon ng pamilyang sumira sa kanyang buhay? Ang bawat recipe na nagpayaman sa mga De Villa ay isinulat sa dugo at pawis ng iyong ama, Elena. Ang bawat sentimong ginagastos nila sa kanilang karangyaan ay ninakaw mula sa pangarap ng isang taong itinuring nilang kaibigan. Ang mga salitang binitawan ni Lola Chayong ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa payapang gabi sa loob ng maliit na barong-barong. Hawak ni Elena ang isang mainit na basong plastik na may lamang salabat, ang tanging bagay na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Tumingin siya sa matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka at hindi makapaniwala sa narinig. Ang bango ng gata at asukal na nagmumula sa kawali sa labas ay tila naging mapait sa kanyang pangamoy. Naalala ni Elena ang mga hapon sa mansyon kung saan inihahain ang pinakamahal na mga kakanin sa mga De Villa, mga pagkaing naging pundasyon ng kanilang bilyong-pisong negosyo sa pagkain. Hindi niya akalain na ang lihim ng mga lasang iyon ay nagmula sa sarili niyang dugo. Ang tatay ko? Si Mang Isko? Mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang pagkakaalam ko, namatay siya sa isang aksidente sa pabrika noong bata pa ako. Ang sabi ni Doña Aurora, tinulungan lang nila kami dahil sa utang na loob sa serbisyo ng tatay ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lola Chayong habang dahan-dahang hinahalo
ang malapot na malagkit sa kawa. Ang bawat ikot ng sandok ay tila isang ritual ng pagbabalik sa nakaraan. Utang na loob? Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na binuo ng mga Devilla, iha. Ang tatay mo ang henyo sa likod ng mga recipe na yon. Siya ang gumawa ng paraan para manatiling sariwa ang kakanin nang hindi gumagamit ng chemical. Noong gabing dapat ay pipirmahan na ang kontrata ng partnership nila ng matandang Don Devilla. Doon nangyari ang trahedya. Tumayo si Elena. Kahit pa nanginginig ang kanyang mga binti mula sa panghihina. Nilapitan niya ang lumang kahon sa sulok kung saan nakasandal ang kupas na larawan ng kanyang ama. Sa larawan nakangiti si Mang Isko habang hawak ang isang mitya ng bibingka, tila isang taong walang muwang sa lupit ng mundong kanyang ginagalawan. Ngunit habang tinititigan ni Elena ang larawan, napansin niya ang isang madilim at tuyong mantsa sa gilid ng lumang papel. Hindi ito mantsa ng kape o tubig. Ito ay may kulay na tila kalawang na nanunuyo na sa paglipas ng ilang dekada. Nang haplusin niya ang bahaging iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot na gumagapang sa kanyang mga daliri. Dugo ba ito, Lola? Halos hindi lumabas ang tinig ni Elena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay nagdadala ng sakit at galit. Hindi sumagot si Lola Chayong ng direkta. Sa halip kinuha niya ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang bulsa, isang medalyong pilak na may nakaukit na letrang E. Ito ang huling hawak ng tatay mo bago siya mawala ng hininga sa aking mga bisig. Hindi aksidente ang nangyari sa pabrika, Elena. May nag-alis ng safety lock ng makina at ang tanging tao na may hawak ng susi sa gabing iyon ay walang iba, kundi si Doña Aurora. Ang pagka-vibrate ng cellphone sa ibabaw ng mesa ay saglit na nagpatigil sa mundo ni Elena. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Huwag mong subukang bumalik, Elena. Ang lahat ng pag-aari ng mga Devilla ay mananatili sa amin. Pati ang alaala ng tatay mo, kaya naming burahin kung gugustuhin namin. Napakapit si Elena sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ang pagnanais na sumuko ay biglang napalitan ng isang nagbabagang puot. Ang pamilyang pumatay sa kanyang ama, ang siya ring pamilyang nagnakaw ng kanyang dangal, nagtaksil sa kanyang pag-ibig, at nagtapon sa kanya at sa kanyang anak sa gitna ng bagyo. Lola Chayong, wika ni Elena habang nakatitig sa natutulog niyang anak na si Althea. Turuan niyo po ako. Turuan niyo akong gawin ang mga kakanin na ninakaw nila sa amin. Kung ang bawat recipe ay isinulat sa dugo, sisiguraduhin kong ang bawat kagat nila sa tagumpay ay magiging lason na unti-unting sisira sa kanilang imperyo. Tumingin si Lola Chayong sa kanya, isang seryosong tingin na tila tinitimbang ang tibay ng kanyang loob. Handa ka na bang yakapin ang pait bago mo matikman ang tamis, Elena? Dahil ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungang matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanilang mansyon. Hinawakan ni Elena ang dulo ng larawan ng kanyang ama at sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bumbilya, nakita niya ang isang maliit na sulat kamay sa likod ng litrato na hindi niya napansin noon. Isang pangalan ng isang lugar na pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya maisip kung bakit. Bakit nakasulat dito ang pangalan ng tagong lupain, kung saan itinatayo ngayon ng mga Devilla ang kanilang pinakamalaking pabrika, at anong sikreto ang nakabaon doon na handang pumatay sa sinumang manghahas na maghukay? Ang bawat hipos ni Elena sa mainit na dahon ng saging ay tila isang pakikipag-usap sa kaluluwa ng kanyang ama. Sa tapat ng simbahan ng Quiapo, kung saan ang usok ng insenso ay humahalo sa amoy ng tostadong bibingka, nakatayo siya sa likod ng maliit na kariton ni Lola Chayong. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot at madalas na nilalagyan ng mamahaling lotion sa mansyon, ngayon ay may mga bakas na ng paso at kalyo.
Ngunit sa bawat piraso ng kakanin na kanyang ibabalot, nararamdaman niya ang isang uri ng dangal na kailanman ay hindi niya naramdaman sa loob ng marangyang tahanan ng mga Devilla. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang tumama sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang mahabang hanay ng mga itim na sasakyan na huminto sa tapat mismo ng katedral. Ang kintab ng mga mamahaling SUV ay tila nanunukso sa alikabok ng palengke. Alam ni Elena ang mga sasakyang yon. Alam niya ang bawat plate number na tila mga aninong sumunod sa kanyang mga panaginip. Iha, huwag kang titingin. Mag-focus ka sa iyong ginagawa. Bulong ni Lola Chayong, ang kamay ay humawak sa balikat ni Elena upang pigilan ang panginginig nito. Ngunit hindi napigilan ni Elena ang kanyang sarili. Mula sa gitnang sasakyan, bumaba si Marco na suot ang isang mamahaling barong, kasunod si Doña Aurora na tila isang reynang naglalakad sa ibabaw ng lupang ayaw niyang matapakan. At sa huli, lumabas si Sofia. Suot ang isang puting bestido na kumikinang sa ilalim ng araw, habang karga ang isang sanggol na balot ng telang seda. Isang binyag, isang marangyang pagdiriwang para sa tunay na tagapagmana na ipinalit nila sa kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Elena ang eksena mula sa malayo, ang sakit ay tila isang malaking bato na bumara sa kanyang lalamunan. Doon, sa loob ng sagradong simbahan, ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay hihingi ng basbas para sa isang kasinungalingan. Ang bawat tawa ni Sofia at ang mapagmataas na tindig ni Doña Aurora ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang sugatang puso. Naramdaman ni Elena ang pag-iyak ni Althea sa loob ng basket na nasa ilalim ng kariton. Mabilis niya itong binuhat at pinatahan, ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Marco ay lumingon sa direksyon ng palengke. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang ingay ng mga nagtitinda at ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay biglang naglaho sa pandinig ni Elena. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo nakita ni Elena ang pagkagulat sa mukha ng kanyang asawa. Ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay, ngunit itinapon siya sa gitna ng bagyo. Nakita niya ang pagdaan ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Marco, ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig at mapangalipustang tingin nang makita ang hitsura ni Elena. Isang dukhang nagtitinda sa gilid ng kalsada, amoy usok at pawisan. Hindi nakatiis si Marco. Habang papasok ang kanyang pamilya sa simbahan, humiwalay siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kariton ni Elena. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay tila isang banta sa kapayapaang pilit na binuo ni Elena sa nakalipas na mga linggo. Kaya pala ang lakas ng loob mong tumanggi sa pera ni Mama dahil dito ka lang pala babagsak. Wika ni Marco nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at panunuya na parang ang makita si Elena sa ganoong kalagayan ay isang uri ng libangan para sa kanya. Tignan mo ang sarili mo, Elena. Nagmumukha ka ng basahan. At ang bata, gusto mo ba talagang lumaki siya sa amoy ng putik at panis na gata? Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa tela ng baro ni Althea. Ang putik ay nahuhugasan, Marco. Pero ang dumi ng budhi nyo, kahit anong dami ng banal na tubig sa loob ng simbahang yan, hindi nyo malilinis. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Dinukot niya ang kanyang pitaka at naglabas ng 1,000 piso. Pagkatapos ay itinapon ito sa ibabaw ng mga tinitindang bibingka ni Elena. Ang papel na pera ay dahan-dahang nahulog sa tapat ng kakaning pinaghirapan niyang lutuin buong gabi. Ibigay mo sa akin ang lahat ng tinitinda mo. At pagkatapos, umalis ka na rito. Bago ka pa makita ni Mama at madumihan ang araw namin. Pagtataboy ni Marco, ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Tinitigan ni Elena ang pera. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Hindi siya natakot. Hindi siya yumuko.
Sa halip, kinuha niya ang basang-basahan na ginagamit niya sa paglilinis ng kariton at marahan niyang ipinatong sa ibabaw ng perang itinapon ni Marco bago ito itulak pabalik sa direksyon ng kanyang asawa. Hindi mabibili ng pera mo ang pagod ko, Marco, at hinding-hindi mo mabibili ang katahimikan ko, bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman nakita ni Marco sa kanya noon. Bago pa makasagot si Marco, isang malakas na sigaw mula sa loob ng katedral ang narinig ng lahat. Ang bawat tao sa labas ay napalingon nang makitang tumatakbo palabas ang yaya ng sanggol ni Sofia. Ang muka ay putla at puno ng takot. Anong nangyari sa loob ng simbahan na tila isang sumpa na biglang dumapo sa pamilyang De Villa sa gitna ng kanilang karangyaan? Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa noo ni Elena patungo sa mainit na semento ay tila mga hiyas ng pag-asa na kanyang ipinunla sa bawat madaling araw. Lumipas ang ilang buwan mula nang mangyari ang kaguluhan sa binyag, isang masamang pangitain kung saan biglang nangisay ang sanggol ni Sofia sa gitna ng seremonya na naging sanhi ng bulong-bulungan sa buong bayan na ang mga De Villa ay pinarurusahan ng langit. Ngunit para kay Elena, ang katarungan ay hindi lamang hinihintay. Ito ay niluluto sa apoy ng pagsisikap. Ang Althea Sweets ay hindi na lamang isang maliit na kariton sa gilid ng simbahan. Dahil sa turo ni Lola Chayong at sa kakaibang tamis ng pagmamahal ni Elena sa kanyang anak, dinadayo na ang kanyang pwesto. Ang bango ng sariwang gata, ang usok mula sa uling, at ang malambot na texture ng kanyang mga kakanin ay naging usap-usapan maging sa mga karatig barangay. Ang bawat barya na kanyang tinatanggap ay maingat niyang itinatabi sa isang lumang lata ng biskwit, ang kanyang magiging sandata para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa loob ng mansyong De Villa, ang tagumpay ni Elena ay tila isang tinik na lalong bumaon sa lalamunan ni Doña Aurora. Habang humihigop ng mamahaling tsaa, binabasa ng matanda ang isang ulat tungkol sa lumalakas na kita ng kumpanyang nagnanakaw ng atensyon mula sa kanilang sariling food line. Isang hampas lupa lang siya, Marco. Paano niya nagagawang higitan ang ating mga produkto sa palengke? Galit na tanong ni Doña Aurora habang marahas na ibinababa ang tasa sa mesa. Ang tunog ng porselana sa ibabaw ng marmol ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hayaan mo na siya, ma. Siguro ay swerte lang yan dahil sa awa ng mga tao sa kanya, sagot ni Marco. Ngunit bakas sa kanyang boses ang isang uri ng inggit at pagkalito. Hindi niya maunawaan kung paanong ang babaeng itinapon nila sa ulan ay nagagawa pang ngumiti at bumangon. Hindi ako papayag na ang pangalang De Villa ay mapahiya sa isang tinderong galing sa Tondo. Gawan mo ng paraan, Marco. Burahin mo ang mantyang yan sa ating lungsod bago pa ito maging isang malaking sunog. Utos ng matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa poot. Isang hapon, habang abala si Elena sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, tatlong lalaki na may nakakatakot na hitsura ang lumapit sa kanyang pwesto. Walang sabi-sabing sinipa ng isa ang kanyang mga upuang kahoy habang ang isa naman ay sinimulang itumba ang mga palayok na may lamang mainit na kakanin. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan at ang pagkabasag ng mga palayok sa semento ay nagdulot ng gulo sa paligid. Ang mga mamimili ay nagsimulang magtakbuhan habang si Elena ay mabilis na hinarang ang kanyang katawan upang protektahan ang basket kung saan natutulog si Althea. Ano ang kailangan nyo? Wala akong atraso sa inyo. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng tapang. Masyadong maingay ang negosyo mo, Aling. Sabi ng mga amo namin, kailangan mo nang magbakasyon ng matagal. Wika ng lalaking tila leader nila habang dinudukot ang isang bote ng gasolina mula sa kanyang likuran. Binuhos nila ang likido sa paligid ng kariton. Ang amoy ng gasolina ay tila isang hatol ng kamatayan sa lahat ng pinaghirapan ni Elena. Habang akmang sisindihan na ng lalaki ang posporo, naramdaman ni Elena
Ang isang matinding takot, hindi para sa sarili, kundi para sa anak niyang walang malay sa panganib. Pakiusap, huwag ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat. Huwag lang saktan ang anak ko. Pagsamo ni Elena, habang pilit na kinukuha ang basket ni Althea upang tumakbo. Ngunit bago pa man mahulog ang nagniningas na posporo, isang malakas na kamay ang humawak sa braso ng lalaki. Ang tunog ng pagpihit ng buto at ang sigaw ng sakit ng lalaki ay naging hudyat ng isang hindi inaasahang pagbabago. Isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at maong ang nakatayo sa pagitan ni Elena at ng mga goons. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay tila mga patalim na handang pumatay para sa katarungan. Sa isang iglap, tumba ang dalawa sa mga lalaki, habang ang leader ay napaatras sa takot. Sino ka? Huwag kang makialam dito kung ayaw mong mamatay. Banta ng leader, ngunit ang kanyang boses ay nangangatog. Ang mga duwag lang ang umaatake sa isang babaeng nagtatrabaho ng marangal, malamig na wika ng lalaki. Sino ang misteryosong tagapagtanggol na ito na tila may malalim na galit din sa mga taong nagpadala sa mga goons at bakit tila pamilyar sa kanya ang bawat kilos ni Elena sa gitna ng panganib? Ang amoy ng gasolina ay tila isang lason na pilit kumakapit sa hangin. Isang paalala ng kamatayang muntik nang sumunog sa mga pangarap ni Elena. Habang mabilis na tumatakbo palayo ang mga lalaking nagtangkang sumira sa kanyang hanap buhay, naiwan si Elena na nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa basket ni Althea. Ang katahimikang bumalot sa paligid pagkatapos ng kaguluhan ay mas nakatitigig kaysa sa ingay ng pag-aaway kanina. Ayos ka lang ba, miss? Ang boses ng lalaki ay malalim at may dalang katiyakan, ngunit may bakas din ng pait na tila nanggagaling sa isang sugat na matagal nang hindi naghihilom. Dahan-dahang at tumingala si Elena. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste, nakita niya ng malinaw ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Hindi siya mukhang basagulero. Ang kanyang mga mata ay may talino ng isang taong sanay mag-isip at ang kanyang tindig ay may awtoridad na hindi matatagpuan sa karaniwang tao sa palengke. Salamat. Salamat sa pagliligtas sa amin, bulong ni Elena, habang pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang boses. Sino po kayo? Bakit niyo kami tinulungan? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinulungan niya si Elena na itayo ang mga natumbang silya at maingat na inilayo ang mga kagamitang nabasa ng gasolina. Ako si Rico, at tungkol sa kung bakit kita tinulungan. Sabihin na lang nating hindi ako makatiis na makakita ng mga taong inaapi ng pamilyang De Villa. Natigilan si Elena sa pagpulot ng mga basag na palayok. Paano niyo nalaman na kilala ko ang mga lalaking iyon? Mga aso sila ni Marco De Villa. Putol ni Rico sa kanyang sasabihin. Kinuha niya ang isang panyo sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Elena upang punasan ang ulam sa pisngi nito. Matagal ko na silang pinagmamasdan at ikaw, Elena, matagal na kitang gustong makausap. Dinala ni Elena si Rico sa maliit na barong-barong ni Lola Chayong. Sa loob, habang binabantayan ng matanda ang mahimbing na tulog ni Althea, naupo ang dalawa sa maliit na mesa. Ang liwanag ng gasera ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na gawa sa tagpi-tagping kahoy. Hindi lang ako basta naglalakad kanina, Elena. Panimula ni Rico. Inilapag niya ang isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Isa akong abogado. Ang tatay ko ang dating legal counsel ng tatay mo, si Mang Isko. Bago siya pumanaw, ang bawat salita ni Rico ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pintong matagal nang nakakubli sa isipan ni Elena. Naalala niya ang isang lalaking laging bumibisita sa kanilang maliit na bahay noong bata pa siya. Isang lalaking laging may dalang mga papel at may seryosong mukha. Namatay ang tatay ko sa isang aksidente sa sasakyan, 1 linggo matapos mamatay ang tatay mo. Patuloy ni Rico, ang kanyang mga kamao
ay unti-unting nagkukubli ng galit. Ngunit bago siya mawala, may itinago siyang mga dokumentong magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng mansyon ng mga Devilla at ang malaking pabrika nila sa labas ng bayan ay hindi sa kanila. Kinuha ni Rico ang isang lumang papel mula sa folder. Ito ay isang titulo ng lupa, dilaw na sa kalumaan at may mga mantsa ng panahon, ngunit malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng orihinal na nagmamay-ari. Ang lupang iyon ay nakapangalan sa tatay mo, Elena. Ninakaw ito ng mga Devilla sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento at pananakot sa pamilya mo noong wala ka pang laban, paliwanag ni Rico. At ang mas masakit, ginamit nila ang lupang iyon upang itayo ang imperyong nagpabagsak sa inyo. Naramdaman ni Elena ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pagtatapon sa kanya sa ulan, at ang pagtrato sa kanya na parang basura, lahat ng yun ay nagmula sa mga taong nabubuhay sa yaman na dapat ay sa kanya. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Attorney Rico? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa puot at determinasyon dahil handa na akong ilabas ang katotohanan. Pero kailangan kita, Elena. Ikaw ang tanging buhay na ebidensya at tagapagmana ng hustisyang ito. Sagot ni Rico. Ngunit kailangan mong maging handa. Kapag sinimulan natin ang laban na ito, gagawin ng mga Devilla ang lahat para patahimikin tayo. Maaring manganib ang buhay mo at ang buhay ni Althea. Tumingin si Elena sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang munting kamay ni Althea ay tila naghahanap ng kalinga sa gitna ng dilim. Sa sandaling iyon, ang takot ni Elena ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang pangakong mas matatag kaysa sa anumang bakal. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko, Attorney Rico, at para sa tatay ko, matapang na pahayag ni Elena. Ngunit bago pa man sila makapagplano ng malalim, isang malakas na tunog ng paghinto ng sasakyan sa tapat ng barong-barong ang nagpatahimik sa kanila. Ang liwanag ng malalakas na headlight ay tumagos sa mga siwang ng dingding, tila mga matang nagmamasid sa dilim. Sino ang dumating sa gitna ng gabi at paano nila nahanap ang tagong tinitirhan ni Elena sa kabila ng lahat ng pag-iingat ni Rico? Wala akong pakialam kung nalulugi ang pabrika, Marco. Ang kailangan ko ay ang kwintas na brilyante para sa gala mamaya. Nakataya ang reputasyon ko bilang susunod na donya ng pamilyang ito. Ang tinig ni Sofia ay matinis at puno ng pagmamataas. Tila bawat salita niya ay isang utos na dapat sundin ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng marangyang silid-tulugan ng mga Devilla kung saan ang bawat gamit ay kumikinang sa ginto at kristal, ang hangin ay naging mabigat at mahirap hingahin. Si Marco ay nakatayo sa tapat ng salamin, inaayos ang kanyang mamahaling kurbata, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Napilit niyang ikunukubli. Sa bawat araw na lumilipas, ang magandang imahe ni Sofia na dati ay nagpabulag sa kanya ay unti-unting natituklap. Inilalantad ang isang babaeng. Ang tanging mahal ay ang sarili at ang yaman ng kanyang pamilya. Tumingin si Marco sa direksyon ng kuna ni Junior, ang bata na dapat ay naging simbolo ng kanyang bagong simula. Ngunit sa halip na saya, isang kakaibang bigat sa dibdib ang nararamdaman niya tuwing tinitignan ang sanggol. Sofia, hindi mo ba nakikita? Nagkakaproblema na ang cash flow ng kumpanya dahil sa sunod-sunod na investigasyon. Paliwanag ni Marco, ang boses ay pagod at puno ng pagkadismaya. Masyado kang mapangapi sa mga katulong at bawat labas mo, milyon-milyon ang nawawala sa atin. Kahit si Mama ay nagsisimula na ring mapansin ang kawalan mo ng malasakit. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia habang tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin. Abala sa paglalagay ng makapal na kolorete. Ang malasakit ay para sa mga mahihirap, Marco. At huwag mo akong itulad sa dati mong asawa na handang magpaalila para lang sa barya. Kung gusto mo ng babaeng marunong magtiis,
Sana hindi mo siya pinalayas sa ulan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Elena ay tila isang matulis na kutsilyo na humiwa sa konsensya ni Marco. Bigla niyang naalala ang mga gabing dumarating siya sa bahay at sasalubungin siya ni Elena ng isang mainit na yakap at simpleng pagkain na inihanda nito ng may pagmamahal. Walang brilyante, walang drama, tanging katapatan lamang. Huwag mong idamay si Elena rito, bulong ni Marco. Ang kanyang tinig ay may halong pagsisisi na hindi niya maamin kahit sa sarili. Bakit? Dahil ba nakita mo siyang nagtitinda ng kakanin sa kalsada at muli kang naakit sa amoy ng putik? Panunuyan ni Sofia habang lumalapit kay Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos at puot. Tandaan mo, Marco, hawak ko ang susi sa legacy mo. Ang anak ko ang magliligtas sa'yo mula sa kahihiyang dulot ng isang baog na asawa. Kaya ibigay mo ang gusto ko. O baka gusto mong malaman ni Doña Aurora kung saan mo talaga ginugol ang pera ng kumpanya nung nakaraang buwan? Ang pananakot ni Sofia ay tila isang sampal na nagpatahimik kay Marco. Alam niyang nakatali na siya sa babaeng ito. Ang bawat pangako ng kaligayahan ay naging isang madilim na kasunduan na unti-unti siyang kinakain ng buhay. Nang lumabas si Marco ng silid upang iwasan ang higit pang pakikipagtalo, naiwan si Sofia na mag-isa. Mabilis na nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Wala na ang mapagkunwaring galit. Napalitan ito ng isang mapanuring ngiti. Dinampot niya ang kanyang cellphone at naglakad patungo sa balkonahe, sinisiguradong walang nakakarinig. Hello? Oh, nakuha ko na ang loob ng matanda. Bulong ni Sofia sa kabilang linya. Ang boses niya ay malambot, ngunit may dalang panganib. Huwag kang mainip. Kapag nakuha ko na ang buong kontrol sa shares, ibibigay ko sa iyo ang bahagi mo. Siguraduhin mo lang na hindi lilitaw ang totoo mong pagkakakilanlan, lalo na ang tungkol sa bata. Tumigil ang tibok ng puso ni Marco sa labas ng pinto. Balak sana niyang bumalik para kunin ang kanyang nakalimutang relo. Ngunit ang narinig niyang mga huling salita ni Sofia ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Sino ang kausap ni Sofia sa telepono? At anong katotohanan tungkol kay Junior ang itinatago niya na maaaring bumura sa huling pag-asa ng mga De Villa sa isang tagapagmana? Ang amoy ng alingasaw mula sa estero at ang lansa ng palengke ay tila isang pader na humarang sa paghinga ni Doña Aurora habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa kanyang marangyang sasakyan. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting bestido. Ang kanyang mga kamay ay balot ng guwantes na tila ayaw madumihan ng hangin ng tondo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa maputik na eskinita ay tila isang sakripisyo ng isang reynang bumaba sa impyerno. Sa tapat ng maliit na dampa ni Lola Chayong, nakatayo si Elena habang tinatali ang huling supot ng kakanin. Ang kanyang muka ay may bakas ng uling at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Nang makita niya ang matandang babaeng sumira sa kanyang buhay, naramdaman ni Elena ang isang mabilis na pagpintig sa kanyang sentido, isang babala ng paparating na bagyo. Elena? Tingnan mo nga naman ang buhay. Mula sa mansyon patungo sa basurahan. Panimula ni Doña Aurora, habang tinatakpan ng isang panyong may pabango ang kanyang ilong. Ang kanyang boses ay malambot ngunit may talim ng 1,000 patalim. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't malinaw na ang pagkakaalis ko sa inyo? Tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng takot. Pumasok si Doña Aurora sa loob ng dampa ng walang pahintulot. Tila ba pag-aari niya ang bawat lupang tinatapakan niya. Tinitigan niya ang maliit na kuna ni Althea na gawa lamang sa kawayan at lumang tela. Ang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa halimaw na nakatitig sa kanya. Naparito ako dahil may kaunting konsensya pa akong natitira, Elena. Tignan mo ang paligid mo. Amoy putik, madilim, at puno ng sakit. Wika ng matanda habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang mamahaling bag.
Ang isang Devilla kahit pa may depektong dugo ay hindi dapat lumalaki sa ganitong dumi. Pinahihirapan mo lang ang bata dahil sa pride mo. Naglabas si Doña Aurora ng isang tseke at inilapag ito sa ibabaw ng maruming mesa. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang makabili ng isang maayos na bahay at simulan ng bagong buhay. Ibigay mo sa akin ang bata. Dadalhin ko siya sa Amerika. Doon, lalaki siya bilang isang tunay na prinsesa, malayo sa amoy ng kakanin at usok. Bibigyan kita ng pagkakataong magsimulang muli ng walang pabigat. Patuloy ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Gawin mo ito para sa kinabukasan ni Althea. Huwag kang maging makasarili. Anong maibibigay mo sa kanya rito? Gutom? Kahirapan? Naramdaman ni Elena ang pagkapit ng lamig sa kanyang puso. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lason na pilit siyang kinukumbinsi na siya ay isang masamang ina dahil lang sa siya ay mahirap. Ito ang kapangyarihan ni Doña Aurora, ang gawing kasalanan ang kahirapan at gawing kabanalan ang yaman. Dahan-dahang lumapit si Elena sa mesa. Tinitigan niya ang tseke. Pagkatapos ay tumingin siya kay Althea. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natutulog para lang masiguradong busog ang kanyang anak. Naalala niya ang bawat haplos ni Althea na nagbibigay sa kanya ng lakas upang bumangon sa kabila ng sakit. Sa tingin niyo ba, ang pag-ibig ay nasusukat sa lamig ng aircon o sa kinang ng brilyante? Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa puot na pilit niyang sinusupil. Ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng pinakamabuti para sa bata, Elena. At malinaw na hindi ikaw iyon. Sagot ni Doña Aurora. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Kinuha ni Elena ang tseke. Sa isang mabilis at marahas na galaw, pinunit niya ito sa harap mismo ng mukha ng matanda. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nahulog sa semento, tila mga talulot ng isang bulaklak na nalanta sa gitna ng init. Ang dumi sa paligid ko, Doña Aurora, ay nalalabhan ng tubig at sabon, wika ni Elena, habang ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Pero ang dumi ng budhi niyo, kahit ilubog niyo pa ang sarili niyo sa ginto, hinding-hindi niyo malilinis. Ang anak ko ay hindi isang ari-arian na maaari niyo lang bilhin kapag gusto niyo. Padabog na kinuha ni Elena ang basket ng kakanin na may lamang basang gata at itinaob ito sa paanan ng matanda. Ang malapot at puting likido ay dumiretso sa mamahaling sapatos ni Doña Aurora, dinudumihan ang bawat hibla ng tela nito. Umalis na kayo rito, bago ko pa makalimutan na mas matanda kayo sa akin, pagtataboy ni Elena. Ang dumi ay pansamantala lang, pero ang masamang ugali hanggang hukay na. Nanginig ang labi ni Doña Aurora sa tindi ng insultong natanggap. Hindi siya makapaniwala na ang isang babaeng itinuturing niyang abasura ay may lakas ng loob na hiyain siya sa gitna ng tondo. Habang mabilis siyang naglalakad, pabalik sa kanyang sasakyan, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Elena. Pagsisisihan mo ito, Elena. Sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, ikaw mismo ang luluhod sa paanan ko para ibenta ang anak mo dahil wala na kayong makain. Banta ng matanda bago malakas na isara ang pinto ng kanyang SUV. Habang pinapanood ni Elena ang paglayo ng sasakyan, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Lola Chayong pala, na kanina pa nakikinig sa dilim. Tama ang ginawa mo, iha, pero maghanda ka. Babala ng matanda. Ang sugatang tigre ay mas mapanganib kapag napahiya. Ngunit hindi ang banta ni Doña Aurora ang nagpatakot kay Elena. Ang tunay na panganib ay ang isang misteryosong tawag na natanggap ni Lola Chayong pagkaalis ng matanda. Isang tawag na magpapabago sa kapalaran ng Althea Sweets magpakailanman. 5 taon ng pagtitiis, 5 taon ng pagpapakasakit at 5 taon ng pagbuo
Sa bawat pangarap na dinurog ng ulan, ngayon, ang bawat patak ng pawis ni Elena ay nagbunga na ng isang imperyong ang pundasyon ay katapatan at pagmamahal. Ang dating maliit na dampa sa tondo ay napalitan na ng isang modernong pasilidad. Ngunit sa loob ng opisina ni Elena, nananatili ang amoy ng sariwang gata at tostadong dahon ng saging. Ito ang amoy ng kanyang tagumpay, ang amoy na nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Mommy, look, I finished my drawing. It's us, and Lola Chayong, and our big house of sweets. Ang masayang tinig ni Althea ay pumuno sa silid. 5 taon na ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino at ang kanyang bawat galaw ay puno ng buhay. Isang buhay na muntik nang ipagkait sa kanya ng mga taong ang tanging tingin sa kanya ay isang pagkakamali. Hinaplos ni Elena ang buhok ng anak at sa bawat haplos, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Si Althea ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan kung bakit ang Althea Sweets ay hindi lang basta negosyo, kundi isang simbolo ng pagbangon ng mga inapi. Ngunit habang umaakyat ang bituin ni Elena, unti-unti namang lumulubog sa dilim ang pamilyang De Villa. Sa loob ng kanilang mansyon na dati ay puno ng yabang, ang hangin ay naging mapait at puno ng pangamba. Ang mga utang ni Sofia para sa kanyang luho ay nagsimula nang humabol sa kanila at ang kalidad ng kanilang mga produkto ay unti-unting bumagsak dahil sa katitipid at korupsyon sa loob ng pabrika. Hindi ko na alam kung paano pa natin ito itataguyod, ma. Reklamo ni Marco habang nakatitig sa mga ulat ng pagkalugi. Ang kanyang mukha ay tumanda ng higit sa 5 taon. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dating kintab ng kapangyarihan. Ang Althea Sweets ang kumukuha sa lahat ng ating mga kliyente. Sila na ang paborito ng masa at maging ng mga matataas na tao. Isang marahas na paghampas sa mesa ang isinagot ni Doña Aurora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa katandaan at galit. Huwag mong banggitin ang pangalang iyan sa harap ko. Isang hamak na tinderong kakanin lang siya. Hindi ako papayag na ang pangalang De Villa ay mabaon sa limot dahil sa isang babaeng itinapon natin sa basura. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Sofia na may dalang isang eleganteng sobrang ginto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa sa kabila ng makapal na makeup. Ma, Marco, natanggap niyo na ba ito? Ang imbitasyon para sa National Food Expo sa susunod na buwan. Ito na lang ang tanging pagkakataon natin para makakuha ng bagong investors. Kinuha ni Marco ang imbitasyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay natigilan ng mabasa ang listahan ng mga pangunahing speaker at espesyal na panauhin. Doon, sa pinakataas ng listahan, nakasulat ang pangalang nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Elena Isco de Villa, CEO of Althea's Sweets. Sa kabilang dako ng lungsod, hawak din ni Elena ang parehong imbitasyon. Nakatayo siya sa tapat ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod na tila mga pangarap na abot kamay na niya. Handa ka na ba, Elena? Tanong ni Attorney Rico na pumasok sa silid. Sa loob ng 5 taon, hindi lang siya naging abogado ni Elena. Naging matatag siyang sandigan sa bawat legal na laban na kanilang hinarap. Ito na ang pagkakataong ipakita sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng trono. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Isang ngingiti na hindi nagawa sa pait, kundi sa isang matinding determinasyon. Hindi lang ako handa na ipakita ang aking tagumpay, Rico. Handa na rin akong bawiin ang lahat ng ninakaw nila. Pati na ang katarungang matagal nang naghihintay. Dinampot ni Elena ang kanyang bagong disenyo para sa expo. Isang espesyal na kakanin na ang recipe ay kinuha niya mula sa huling pahina ng talaarawan ng kanyang ama. Ito ang magiging mitya ng pagbagsak ng mga De Villa at ang susi sa isang katotohanang hindi inaasahan ng sinuman. Habang naghahanda ang lahat para sa pinakamalaking pagtatapat sa kasaysayan ng industriya ng pagkain,
Isang misteryosong dokumento ang dumating sa mesa ni Elena mula sa isang hindi kilalang impormante sa loob ng ospital kung saan isinilang si Junior. Anong katotohanan ang nakatago sa dokumentong iyon na maaaring magpabagsak hindi lang sa reputasyon ni Sofia, kundi sa mismong pundasyon ng pamilyang De Villa sa harap ng buong mundo? Ang bawat hakbang ni Elena sa malawak na hall ng National Food Expo ay tila isang marcha ng tagumpay na yumanig sa bawat sulok ng gusali. Suot ang isang modernong Filipiniana na gawa sa pinong pinya. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at dignidad. Isang malayo at mas makinang na bersyon ng babaeng 5 taon na ang nakakalipas ay itinapon sa putikan. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Althea na suot ang isang maliit na bersyon ng bestido ng kanyang ina. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga sa mundong kanyang ginagalawan. Ang booth ng Althea's Sweets ay hindi ang pinakamalaki, ngunit ito ang pinakamatao. Ang amoy ng sariwang gata, ang halimuyak ng tostadong dahon ng saging, at ang makulay na presentasyon ng mga kakanin ay tila isang magnet na humahatak sa mga tao. Maging ang mga banyagang investors ay humihinto upang tikman ang bawat produkto, at ang bawat papuring kanilang binibitawan ay tila mga awit ng katarungan sa pandinig ni Elena. Sa kabilang dako ng hall, ang booth ng De Villa Foods ay mukhang malamig at walang buhay. Sa kabila ng marangyang dekorasyon at mga bayarang modelo, iilan lamang ang humihinto. Ang kanilang mga produkto na ngayon ay halatang tinipid sa sangkap ay hindi na kayang makipagsabayan sa lasa ng tradisyong binuhay ni Elena. Tignan mo siya, Marco. Tignan mo kung paano niya tayo hiyain sa harap ng lahat. Bulong ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit habang nakatingin kay Elena mula sa malayo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston. Tila gusto niyang durugin ang bawat tagumpay na nakikita niya. Hindi nakasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Elena, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng panghihinayang na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dugo. Ang babaeng dati ay hindi niya man lang magawang tignan sa gitna ng ulan, ay ngayon ay isang reynang hindi na niya kayang abutin. Ang kanyang kagandahan ay hindi nagaling sa mamahaling alahas, kundi sa isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa loob. Isang kapangyarihang siya mismo ang pumatay noon. Marco, ayusin mo ang mukha mo. Utas ni Sofia na kanina pa napapansin ang titig ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay puno ng selos at insecurity. Isang swerte lang ang nararanasan niya ngayon. Huwag mong kalimutan na tayo pa rin ang mga De Villa. Naglakad si Sofia patungo sa booth ni Elena. Dala ang kanyang mapanuyang ngiti. Kasunod si Marco at Doña Aurora. Ang mga tao sa paligid ay biglang tumahimik. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay tila isang kuryenteng bumalot sa buong hall. Masyadong maingay ang tagumpay mo, Elena. Sigurado ka bang hindi ito gawa-gawa lang para makuha ang awa ng mga tao? Panimula ni Sofia nang makalapit sila. Tinitigan niya si Althea mula ulo hanggang paa. At ang batang ito, tinitiyak mo bang hindi siya lumalaking may maling akala tungkol sa kanyang pinagmulan? Humarap si Elena sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang dagat bago ang bagyo. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipagsigawan, Sofia. At tungkol sa aking anak, lumalaki siyang may dangal. Isang bagay na kahit kailan ay hindi niyo matutumbasan ng inyong yaman. Ang dangal ay hindi nakakain, Elena. Singit ni Doña Aurora. Ang boses ay puno ng pait. Ang yaman at kapangyarihan pa rin ang nagpapatakbo sa mundong ito. Huwag mong isiping dahil lang may mga taong pumupuri sa iyo, ay pantay na tayo. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Hindi ko gustong maging pantay sa inyo, Doña Aurora. Dahil ang layo na ng narating ko mula sa putik na iniwan niyo sa akin habang kayo
Tila pabalik na kayo doon. Habang nagpapatuloy ang mainit na sagutan, ang 5 taong gulang na si Junior, ang anak ni Sofia, ay abalang naglalaro malapit sa isang malaking display na gawa sa kristal. Sa kagustuhan niyang abutin ang isang makulay na dekorasyon, nawalan siya ng balanse. Ang malakas na tunog ng pagguho ng mga istante at ang pagkabasag ng mga kristal sa semento ay yumanig sa buong hall. Isang matinis na tili ang kumawala kay Sofia nang makitang nakahiga ang kanyang anak sa gitna ng mga bubog. Ang dugo ay mabilis na dumadaloy mula sa isang malalim na sugat sa kanyang braso. "Junior! Diyos ko, ang anak ko!" Sigaw ni Sofia habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid. Mabilis na binuhat ni Marco ang bata. Ang kanyang mukha ay putla sa takot. Tumakbo sila patungo sa labas upang dalhin ang bata sa ospital. Ngunit bago pa man sila makalayo, isang medical team ng Expo ang humarang sa kanila upang bigyan ng paunang lunas ang bata. Kailangan niya ng dugo. Masyadong maraming nawawala sa kanya. Sigaw ng isang nurse. Anong blood type ng bata? Type O negative. Mabilis na sagot ni Marco. Kuhanin niyo ang dugo ko. Pareho kami ng blood type. Ngunit nang isagawa ang mabilis na screening sa loob ng ambulansya, ang mukha ng doktor ay napuno ng pagtataka. Hindi maaari, Mr. De Villa. Ang blood type niyo ay hindi tumutugma sa bata upang maging donor. At batay sa inyong records, imposible ring maging anak niyo ang batang ito sa ganitong blood group. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang mga mata ni Marco ay dahan-dahang bumaling kay Sofia na ngayon ay putla na at hindi makatingin ng diretso. Si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay nagsisimulang kapusin. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Elena sa malayo. Hawak ang dokumentong natanggap niya mula sa ospital. Ang parehong dokumentong naglalaman ng katotohanang kasasabi lang ng doktor. Sino ang totoong ama ni Junior at paano gagamitin ni Elena ang sikretong ito upang tuluyang wasakin ang huling piraso ng dangal na pinanghahawakan ng mga De Villa sa harap ng buong mundo? Hindi ito maaari. Nagkakamali kayo. Ako ang ina at si Marco ang ama. Paano ninyo masasabing hindi kami magkakatugma? Ang matinis na sigaw ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa sterile at malamig na pasilyo ng emergency room. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kapalaluan sa Expo, ngayon ay nababalot ng matinding takot at pawis. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga palasong tumatama sa marupok na pader ng kanyang mga kasinungalingan. Sa isang sulok, nakasandal si Marco sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may nakadagang malaking bato sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang kanyang dangal, ang kanyang unang asawa, ang kanyang katahimikan, lahat ng iyon ay itinaya niya para sa batang ito na nasa loob ng operating room. Para sa isang tagapagmana na ngayon ay sinasabi ng siyensya na hindi sa kanya. Mr. De Villa, kailangan naming maging tapat sa inyo. Wika ng doktor. Ang boses ay puno ng propesyonal na seryosidad. Ang blood type ng bata ay AB positive. Imposible itong mangyari kung kayo ay type O at ang ina ay type O rin. Mayroong biological impossibility rito. Dahan-dahang lumingon si Marco kay Sofia. Ang kanyang titig ay hindi nagawa sa pag-ibig o pagtitiwala. Ito ay puno ng isang mapanganib na puot. Sofia, anong ibig sabihin nito? Marco, huwag kang maniwala sa kanila. Baka nagpalit ang mga records. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pagsamo ni Sofia, habang pilit na humahawak sa braso ni Marco. Ngunit marahas na tinabig ni Marco ang kanyang kamay. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, nakaupo si Doña Aurora sa isang plastik na upuan. Ang kanyang dating matayog na tindig ay tila gumuho na. Ang kanyang baston ay nakahandusay sa sahig
at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang pamilyang De Villa na kanyang binuo sa loob ng ilang dekada, ang purong dugo na kanyang ipinagmamalaki, ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Lahat ng ito para sa wala. Bulong ng matanda, ang boses ay paos at halos hindi marinig. Ang bawat insultong ibinato niya kay Elena noon tungkol sa pagiging baog o walang silbi ay bumabalik sa kanya ngayon, tila mga multong nanunumbat. Sa gitna ng tensyong ito, dahan-dahang naglakad si Elena patungo sa kanila. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kapangyarihan. Hawak niya ang kamay ni Althea, na tahimik na nagmamasid sa gulo. Ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas, Marco. Kahit gaano mo pa ito ibaon sa ilalim ng ginto at kasinungalingan, wika ni Elena nang makalapit siya. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang malalim na pagkahabag para sa lalaking naging biktima ng sarili niyang kahinaan. Inabot ni Elena ang dokumentong kanina pa niya hawak, isang selyadong ulat mula sa isang pribadong investigator na kinuha ni Attorney Rico buwan na ang nakakaraan. Hindi lang blood type ang mali rito, Marco. Basahin mo ito. Basahin mo kung sino talaga ang pinatitira nyo sa inyong mansyon. Binuksan ni Marco ang folder nang nanginginig ang mga kamay. Doon ay nakita niya ang mga larawan ni Sofia kasama ang isang lalaki. Isang lalaking dati ay driver ng mga De Villa na biglang naglaho 5 taon na ang nakakalipas. Nakasulat din doon ang mga bank transfers mula sa account ni Sofia patungo sa isang tago na account sa labas ng bansa. Ikaw, bulong ni Marco habang nakatingin kay Sofia. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pagnanais ko na magkaroon ng anak para makuha ang yaman namin. Bago pa man makasagot si Sofia, biglang bumukas ang pintuan ng operating room. Ang nurse ay lumabas. Ang muka ay puno ng pagmamadali. Kailangan na natin ng dugo. Mayroon bang donor na type AB or type B? Masyadong kritikal ang kondisyon ng bata. Nagkatinginan ng lahat. Walang sino man sa mga De Villa ang may ganoong blood type. Si Sofia ay nagsimulang humagulgol sa desperasyon habang si Marco ay nanatiling estatwa sa gitna ng pasilyo. Sa sandaling iyon, palihim na lumayo si Sofia at naglakad patungo sa madilim na dulo ng pasilyo malapit sa fire exit. Tinukot niya ang kanyang cellphone at nanginginig na pinindot ang isang numero. Sinundan siya ni Elena nang hindi niya napapansin na nanatiling anino sa dilim. Hello? Kailangan mong pumunta rito ngayon din. Nagkakabukingan na. Ang bata. Kailangan ka ni Junior. Bulong ni Sofia sa telepono. Ang boses ay puno ng pangamba. Kung hindi ka darating, ituturo kita sa kanila. Hindi ako papayag na ako lang ang babagsak. Napatigil ang paghinga ni Elena. Ang boses sa kabilang linya ay hindi pamilyar. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay nagkumpirma sa huling piraso ng puzzle na kailangan niya upang tuluyang tapusin ang laban na ito. Sino ang lalaking kausap ni Sofia? At anong mas madilim na lihim ang itinatago nila na higit pa sa huwad na tagapagmana ng mga De Villa? Ang tunog ng pagdating ng elevator sa lobby ng ospital ay tila isang hudyat ng bagong yugto ng kasinungalingan. Mula sa loob nito ay lumabas ang isang lalaking may simpleng pananamit ngunit may tindig na pamilyar kay Elena. Si David, ang dating driver ng mga De Villa na bigla na lang naglaho nang hindi nagpapaalam 5 taon na ang nakakalipas. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay ligaw na hinahanap ang isang taong kilala niya. Mabilis siyang sinalubong ni Sofia sa isang madilim na sulok, malayo sa pandinig ng mga De Villa. Nasaan ka na ba? Halos mabaliw na ako rito. Pabulong na sigaw ni Sofia. May problema sa probinsya, alam mo yan. Sagot ni David. Kumusta ang bata? Kritikal siya. Kailangan niya ng dugo. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Magpanggap kang kamag-anak ko mula sa malayo. Bilisan mo. Mula sa kanyang kinatatayuan,
Tahimik na pinanood ni Elena ang buong eksena. Ang bawat kilos, ang bawat takot sa mukha ni Sofia, at ang bawat salita ay tila mga piraso ng isang masalimuot na puzzle na sa wakas ay nabubuo na sa kanyang isipan. Hindi na niya kailangan pa ng ebidensya. Ang puso ng isang ina ay alam kung ano ang totoo. Umalis si Elena sa ospital bago pa man siya mapansin. Habang naglalakbay ang kanyang sasakyan sa tahimik na kalsada ng gabi, ang kanyang isipan ay lumilipad. Ang galit na dati ay nagpapaliyab sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malamig at kinakalkulang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang ama at sa kanyang anak. Kinabukasan sa loob ng minimalistang opisina ng Althea Suites, nakaupo si Elena sa harap ni Attorney Rico. Sa pagitan nila ay isang tasang kape na lumalamig na. Nakita ko siya, Rico. Si David, ang driver. Siya ang ama. Mariing wika ni Elena. Isang seryosong tingin ang ibinigay ni Rico. Kung ganoon, kailangan natin ng hindi matitinag na ebidensya. Isang DNA test. Pero paano natin ito gagawin nang hindi sila nakakahalata? Maaari nilang gamitin ang pera para manipulahin ang resulta kung malalaman nilang may plano tayo. Kailangan nating kumuha ng sample ng palihim. Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintana. Tila may hinahanap na solusyon sa labas. Isang bagay na itatapon nila, isang bagay na hindi nila papansinin. At kailangan nating gawin ito bago pa man maghinala si Marco. Samantala, sa loob ng mansyong de Villa ang katahimikan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat isa. Si Marco ay nagkulong sa kanyang study, umiinom ng alak habang paulit-ulit na tinitignan ang mga lumang larawan nila ni Elena. Ang bawat ngiti ni Elena sa litrato ay tila isang sampal sa kanyang kasalukuyang kahibangan. Sa bawat lagok ng alak, lalong lumilinaw sa kanyang isipan ang lalim ng pagtataksil na ginawa sa kanya ni Sofia. Hindi na siya makapaghintay. Kailangan niya ng sarili niyang katotohanan. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Junior na ngayon ay nagpapahinga na matapos ang operasyon. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Sa gilid ng kama, nakita ni Marco ang suklay na ginamit sa bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niya itong dinadampot. Pilit na kumukuha ng ilang hibla ng buhok na naiwan dito. Kailangan niya itong dalhin sa isang laboratorio na hindi konektado sa impluwensya ng kanyang ina. Ngunit ang marahang pagbukas ng pinto ay nagpatigil sa kanya. Nakatayo roon si Sofia, ang kanyang mga mata ay mapanuri at puno ng hinala. Anong ginagawa mo rito, Marco? At ano yang hawak mo? Sa kabilang dako, habang naghahanda si Elena para sa pag-uwi, isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero ang pumasok sa kanyang telepono. Nag-atubili siya, ngunit sinagot din niya ito. Elena. Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pagsisisi. Ito ay ang boses ni Marco. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero gusto ko lang malaman. Paano? Paano mo nalaman ang lahat? At bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Huminga ng malalim si Elena. Ang bawat salita ni Marco ay nagbabalik sa lahat ng sakit na tiniis niya. Ngunit ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado. Ang katotohanan ay may sariling presyo, Marco. At ito ang presyong dapat mong bayaran ngayon. Huwag mo na kaming guluhin pa. Bago pa man makasagot si Marco, ibinaba na ni Elena ang telepono. Hindi niya hahayaang muling guluhin ng nakaraan ang kapayapaang pinaghirapan niya. Kinabukasan, isang impormasyon ang dumating kay Elena mula sa isang kaibigang nagtatrabaho sa eskwelahan kung saan naka-enroll si Junior. May gaganaping family day sa isang parke. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Sa araw ng family day, nakasuot ng simpleng damit at malaking salamin si Elena. Mula sa malayo, pinanood niya si Junior na masayang kumakain ng isang malaking lollipop
habang nakaupo sa isang bench kasama ang kanyang yaya. Nang biglang may tumawag sa cellphone ng yaya, naiwan ang bata na mag-isa. Sa isang iglap ng pagkakataon, nahulog ni Junior ang lollipop sa damuhan. Bago pa man makabalik ang yaya, mabilis na lumapit si Elena. Gamit ang isang panyong malinis, dinampot niya ang lollipop stick na may bakas pa ng laway ng bata. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sasakyan, ang kanyang puso ay kumakarera sa kaba at pag-asa. Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Rico. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng isang mapanganib na katiyakan. Nasa akin na, Rico, wika niya. Tapusin na natin ito. Dalhin mo na ang bata sa Amerika. Itago mo siya roon. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap bilang aking asawa. Kapag tumila na ang bagyo, kapag namatay na ang matanda, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Pero sa ngayon, kailangan mong mawala. Ang boses ni David sa kabilang linya ay malamig at puno ng desperasyon. Sa loob ng marangyang banyo ng mansyon, nakatayo si Sofia sa harap ng salamin. Ang kanyang mukha ay nababalot ng takot. Ang bawat salita ng kanyang lihim na kasintahan ay tila mga pako na bumabaon sa kanyang kabaong. Paano ako aalis? Alam na ni Marco. Naghahanap na siya ng ebidensya at ang nanay niya, hindi na ako tinitignan ng diretsyo. Pabulong na sagot ni Sofia habang nanginginig ang mga kamay na humahawak sa cellphone. David, kung babagsak ako, idadamay kita. Tayong dalawa ang nagplano nito. Samantala, sa loob ng isang high-tech na laboratorio, hawak ni Elena ang isang selyadong brown envelope. Ang bawat letra na nakasulat sa labas nito ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. 0% probability of paternity. Ang resulta ay malinaw. Hindi na isang hinala. Isa na itong katotohanang nakasulat sa itim at puti. Tumawag siya kay Attorney Rico. Rico, hawak ko na. Anong susunod nating hakbang? Kailangan nating mag-ingat, Elena. Sagot ni Rico. Maaring maging marahas si Sofia kapag nalaman niyang wala na siyang kawala. Kailangan nating isipin ang kaligtasan mo at ni Althea. Bago natin ito ilabas sa publiko, kailangan muna nating siguraduhin na hindi kanya masasaktan. Ngunit tila huli na ang babala ni Rico. Sa loob ng mansyong de Villa, narinig ni Marco ang pag-uusap ni Sofia at David. Ang kanyang huling piraso ng pag-asa na baka nagkakamali lang siya ay tuluyan ng gumuho. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay sumabog na parang isang bulkan. Marahas niyang binuksan ang pinto ng banyo. Ang malakas na tunog ng paghampas nito sa pader ay nagpatigil sa paghinga ni Sofia. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at ang boses ni David ay patuloy na nagsasalita mula sa sahig. Marco, nanginginig na wika ni Sofia. Hindi nagsalita si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Hinawakan niya si Sofia ng mahigpit sa braso at kinaladkad palabas ng silid, pababa ng malawak na hagdanan. Marco, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Sigaw ni Sofia. Sa ibaba, nagulat si Doña Aurora nang makita ang eksena. Anong nangyayari dito? Itinulak ni Marco si Sofia sa harap ng kanyang ina. Ito, ma. Ito ang prinsesa na pinili mo para sa akin. Isang ahas na nilason ang buong pamilya natin. Narinig ko ang lahat. Hindi sa akin ang bata. Ang pag-amin ni Marco ay tila isang bombang sumabog sa loob ng mansyon. Napahawak si Doña Aurora sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla. Si Sofia naman, nang makitang wala na siyang lusot, ay nagbago ng taktika. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanganib na tapang. Oo, hindi sa'yo ang bata. Sigaw ni Sofia, ang boses ay puno ng pait. At alam mo kung bakit? Dahil mahina ka, Marco, isang duwag na nagtatago sa ilalim ng palda ng nanay mo. Si David. Mas lalaki pa siya sa'yo kahit wala siyang pera.
Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga insultong lalong nagpasiklab sa galit ni Marco. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Elena. Isang tawag mula sa isang panic na yaya ni Althea. Ma'am Elena, si Althea po. Wala po siya sa kwarto niya. May nakita po akong bukas na bintana sa likod. Natigilan ang mundo ni Elena. Ang hawak niyang resulta ng DNA ay nahulog sa sahig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng laboratorio habang sinusubukang tawagan ang mga security guard ng kanyang bahay, ngunit walang sumasagot. Pagdating niya sa kanyang bahay, nadatnan niya ang isang eksenang tila kinuha sa isang masamang panaginip. Ang mga gwardiya ay nakahandusay sa sahig, walang malay. Ang mga gamit sa sala ay nagkalat. At sa ibabaw ng mesa sa gitna ng silid, may isang pirasong papel. Kung gusto mo pang makita ang anak mo, ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensya laban sa amin at umalis ka na sa bansa. Huwag kang tatawag ng pulis o hindi mo na siya makikita. Magpakailanman, ang sulat ay walang pirma, ngunit alam ni Elena kung kaninong galit ang nag-udyok nito. Ito ay ang huling at pinakadesperadong galaw ng isang taong nasa bingit na ng pagkatalo. Hawak ang papel. Ang mga kamay ni Elena ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang galit na handang pumatay. Hindi nila dapat dinamay si Althea. Ang katahimikan sa loob ng pabrika ni Elena ay nabasag ng malakas na tunog ng pagbagsak ng mga kahon ng asukal sa semento. Ang bawat butil na kumalat sa sahig ay tila isang piraso ng durog na puso ni Elena. Sa gitna ng bodega, napaluhod siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng maruming sahig. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Wala nang luhang kayang lumabas. Ang tanging naroon ay ang isang nagbabagang apoy ng puot at takot na sabay na lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ilang oras na ang nakalipas mula nang matuklasan niyang nawawala si Althea. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang isipan ay isang magulong larawan ng mga pinakamasasamang bagay na maaaring mangyari sa kanyang anak. Elena, kailangan mong kumalma. Kailangan nating mag-isip ng maayos. Ang boses ni Attorney Rico ay pilit na pinapakalma ang sitwasyon, ngunit maging siya ay hindi maitago ang pag-aalala. Tumawag na ako sa mga koneksyon ko. Hindi natin idadaan sa pulis para sa kaligtasan ni Althea, pero hindi rin tayo susunod sa gusto nila. Anong gagawin natin, Rico? Buhay ng anak ko ang nakataya rito. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ibibigay ko ang lahat. Ang kumpanya, ang pera, ang ebidensya. Lahat. Ibalik lang nila sa akin si Althea. Sa sandaling iyon, pumasok si Lola Chayong sa bodega. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng tapang na tila nanggagaling sa mga pinakamatitinding pagsubok ng buhay. May dala siyang isang tasa ng mainit na tsa. Uminom ka muna nito, iha. Mahinahong wika ng matanda. Ang takot ay nagpapahina sa isipan. At ngayon, kailangan natin ng isipang kasing talim ng patalim. Habang umiinom si Elena, tila may kakaibang epekto ang tsa na nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Tumingin siya kay Lola Chayong. Lola, paano po ako kakalma? Baka kung ano na ang ginagawa nila sa anak ko. Hindi nila sasaktan ng bata, mariing sagot ni Lola Chayong. Dahil ang bata ang tanging alas nila laban sa'yo. Ngunit hindi tayo magpapadala sa kanilang laro. Tayo ang gagawa ng sarili nating laro. Sa loob ng ilang oras, sa gitna ng amoy ng asukal at niyog, binuo ng tatlo ang isang mapanganib na plano. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang abandonadong bodega na amoy kalawang at alikabok,
Umiiyak si Althea. Nakakulong siya sa isang maliit na kwarto kasama ang dalawang lalaking may nakakatakot na mukha. Tumigil ka sa pag-iyak, bata. Nakakarindi ka. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko si Mommy. Hagulgol ni Althea. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang sosyal. Ito ay puno ng stress at pagod. Nakuha niyo ba ang cellphone na niya? Oo, ma'am. Hindi na siya makakatawag ng pulis. Mabuti. Hintayin niyo lang ang tawag ko. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko, itapon niyo na ang bata sa isang lugar na hindi na niya makikita ang nanay niya. Ang mga salita ni Sofia ay malamig. Walang bahid ng awa para sa isang inosenteng bata. Ngunit ang hindi nila alam, bago pa man makuha ang cellphone ni Elena, nagawa na nitong i-activate ang isang secret tracking application na ipina-install ni Rico para sa kanilang proteksyon. Kinagabihan, sa isang madilim at tahimik na parke, naganap ang palitan. Si Elena ay dumating mag-isa. Dala ang isang itim na briefcase na naglalaman daw ng lahat ng ebidensya. Sa kabilang dulo, nakatayo si Sofia. Ang kanyang muka ay natatakpan ng anino. Nasaan ang anak ko? Malamig na tanong ni Elena. Ibigay mo muna ang briefcase, utos ni Sofia. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang briefcase sa gitna. Ngunit sa halip na kunin ito, isang ngangisi ang lumitaw sa labi ni Sofia. Akala mo ba ganun lang kadali? Masyado kang matalino, Elena. Baka may kopya ka pa niyan. Ang kailangan ko ay ikaw mismo. Mula sa dilim, lumabas ang mga lalaking kumuha kay Althea. Pinalibutan nila si Elena. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Elena, kahit pa alam na niya ang sagot. Simple lang, sagot ni Sofia. Kapag nawala ka, mawawala na rin ang lahat ng problema. Huwag kang mag-alala, isusunod ko rin sa iyo ang anak mo. Habang papalapit ang mga lalaki kay Elena, biglang umilaw ang buong parke. Ang malalakas na spotlight mula sa mga nakatagong sasakyan ay bumulag sa mga tauhan ni Sofia. Bago pa sila makakilos, lumabas si Rico kasama ang isang grupo ng mga pribadong security personnel. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Sofia. Ngunit hindi siya nakalayo. Sa dulo ng parke, nakaharang si Lola Chayong. Hawak ang isang makapal na pamalo na gawa sa kahoy. Saan ka pupunta, ahas? Wika ng matanda. Natakot si Sofia at tumakbo sa ibang direksyon. Pabalik sa bodega, kung saan niya itinago si Althea. Hindi alam na doon na naghihintay ang huling bitag para sa kanya. Habang hinahabol siya ni Elena, iisang bagay lang ang nasa isip niya, mabawi si Althea. Ang bawat takot na naramdaman niya sa nakalipas na mga oras ay nag-ipon at naging isang tapang na handang sumuong sa apoy. Ang ina na dati ay itinapon sa ulan, ay ngayon ay isang liyong handang pumatay para sa kanyang anak. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na kahoy sa loob ng abandonadong bodega ay tila isang anunsyo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Humahangos na pumasok si Sofia, ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng takot. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababalot na ng putik at ang kanyang buhok ay magulo. Isang larawan ng isang reynang nawala na ng korona. Nasaan ang bata? Ihanda niyo na siya. Kailangan na nating umalis. Sigaw niya sa dalawang goons na nagbabantay, ngunit walang sumagot. Sa halip, mula sa isang madilim na sulok, dahan-dahang lumabas si David. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang desperado. Ito ay malamig at walang emosyon. David? Anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa airport ka na. Gulat na tanong ni Sofia. Hindi na ako aalis sa Sofia, sagot ni David. Sa likod niya nakatayo si Attorney Rico, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Tapos na ang laro. Bago pa man makapag-react si Sofia, narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis sa labas. Pinalibutan na ang buong lugar. Wala na siyang kawala. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Traitor ka.
pinangakuan mo ako. Sigaw niya kay David. At ikaw, pinangakuan mo ako ng pamilya. Ganti ni David. Pero ang gusto mo lang pala ay pera. Ginamit mo ang sarili nating anak para sa kasakiman mo. Ayoko nang maging bahagi ng kasinungalingan mo. Sa sandaling iyon, marahas na bumukas ang pintuan ng bodega. Pumasok si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang mga baga. Hindi niya pinansin si Sofia o si David. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa maliit na kwarto sa dulo ng bodega. Mami! Ang sigaw ni Althea ay tumagos sa puso ni Elena. Tumakbo si Elena patungo sa kwarto at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig sa halo-halong emosyon, kagalakan, takot at matinding pasasalamat. Hinaplos niya ang buhok ni Althea, hinalikan ang kanyang noo at siniguradong walang galos ang kanyang munting katawan. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo sa pagitan ng mag-ina, ang party ng anniversary ng mga Devilla ay nagpapatuloy sa kanilang mansyon. Ito na sana ang kanilang huling pagtatangka na ipakita sa mundo na matatag pa rin ang kanilang imperyo. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay biglang natigil. Isang malaking screen na nakasetup sa hardin para sa isang AVP presentation ay biglang nagbago ng palabas. Sa halip na mga larawan ng tagumpay ng Devilla Foods, ang lumabas ay isang live feed mula sa isang news channel, ang balita. Ang pag-aresto kay Sofia Devilla para sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Ang mga bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumakas at naging isang malakas na ingay ng kahihiyan. Ang bawat kamera ng media na naroon ay itinuon kina Marco at Doña Aurora. Pagkatapos ng balita, isang bagong video ang lumabas sa screen. Ito ay isang pre-recorded na mensahe mula kay Elena. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Elena. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang boses ay may bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang pamilyang Devilla ay nagtayo ng isang imperyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Ninakaw nila ang mga recipe ng aking ama, ninakaw nila ang lupang dapat ay sa amin, at sinubukan nilang nakawin ang aking anak. Ngayong gabi, hindi ako naparito para maghiganti. Naparito ako para bawiin ang katarungan. Isa-isang ipinakita sa screen ang mga ebidensya. Ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na hindi anak ni Marco si Junior, ang mga dokumento ng lupa na nakapangalan kay Mang Isko, at ang recorded na confession ni David tungkol sa buong plano nila ni Sofia. Sa gitna ng hardin, napaluhod si Marco. Ang lahat ng kanyang yabang ay naglaho, napalitan ng isang malalim na kahihiyan. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nanginginig at hindi makahinga. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang natumba si Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Isang atake sa puso, dala ng matinding stress at pagkagulat. Ang sigawan, ang pagtakbo ng mga ambulansya, at ang flash ng mga kamera ay naging isang magulong symphony ng pagbagsak. Ang gabi ng pagdiriwang ay naging gabi ng paghuhukom. Habang pinapanood ni Elena ang live feed mula sa sasakyan kasama si Althea, wala siyang naramdamang saya. Tanging isang malalim na pagod at isang uri ng kalungkutang dala ng pagtatapos ng isang mahabang digmaan. Niyakap niya si Althea. Tapos na, anak. Tapos na ang lahat. Ang mansyong dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay ngayon ay isang monumento ng kanilang pagbagsak, nilalamon ng dilim ng gabi at ng kahihiyang hindi na kailanman mabubura. Ang malakas na paghampas ng martilyo ng auctioneer ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala ng mansyon ng mga Devilla. Ang bawat tunog ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang naglahong kapangyarihan. Ang mga mamahaling muebles, mga antigo, at mga painting na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Aurora ay isa-isa nang ipinagbibili upang bayaran ang sandamakmak na utang na iniwan ng kanilang pagbagsak.
Mula sa kanyang wheelchair sa isang sulok, pinanood ni Doña Aurora ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang imperyo. Ang atake sa puso ay hindi kumuha ng kanyang buhay, ngunit kinuha nito ang kanyang lakas at ang kanyang yabang. Ang dati tabong, matalas niyang mga mata ay ngayon ay blanko at puno ng isang malalim na kalungkutan. Nakikita niya ang mga anino ng nakaraan, ang anino ni Mang Isko, ang anino ni Elena, at ang anino ng isang kasalanang habambuhay niyang pagbabayaran. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang muka ay guhit-guhit na ng pagsisisi. Wala na ang mamahaling damit. Isang simpleng polo shirt na lamang ang kanyang suot. Ang bawat bagay na naibebenta ay isang paalala ng kanyang kahinaan at mga maling desisyon. Sold! To the lady in the back! Malakas na anunsyo ng auctioneer. Tinutukoy ang pinakamalaking ari-arian na isinusubasta sa araw na yon. Ang mismong mansyon at ang lupang kinatitirikan nito. Ang lahat ng tao sa silid ay lumingon. Mula sa likuran, dahan-dahang naglakad si Elena kasama si Attorney Rico. Ang kanyang presensya ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang tahimik na kapangyarihan. Siya ang babaeng bumili sa mismong bahay na nagtapon sa kanya sa gitna ng ulan. Nagtagpo ang mga mata nila ni Marco. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga titig ay naroon ang 1,000 salita ng sakit, pagsisisi at isang nakaraang hindi na maibabalik pa. Lumapit si Elena sa kinalalagyan ni Doña Aurora. Ang matanda ay hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ko ito ginawa para sa paghihiganti, Doña Aurora. Mahinang wika ni Elena. Ginawa ko ito para sa katarungan, para sa aking ama, at para sa lahat ng mga taong inapakan ninyo para lang umangat. Walang isinagot ang matanda. Isang butil ng luha lamang ang gumulong sa kanyang pisngi. Ang unang luha na nakita ni Elena mula sa babaeng bakal na sumira sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang linggo, formal nang nailipat kay Elena ang pagmamay-ari ng mansyon. Ngunit sa halip na tirhan ito, isang malaking desisyon ang kanyang ginawa. Ang kalahati ng mansyon ay ginawa niyang isang pundasyon para sa mga single mothers, isang lugar kung saan matututo sila ng pangkabuhayan tulad ng paggawa ng kakanin upang maitaguyod ang kanilang mga anak ng may dangal. Ang kalahati naman ay nanatiling isang tahanan, ngunit hindi para sa kanya. Ito ay para kay Lola Chayong bilang pagtanaw ng utang na loob sa babaeng sumalo sa kanya noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga huling gamit sa mansyon bago tuluyang umalis, nakita ni Elena si Marco na nakaupo sa isang bench sa parke sa tapat ng gate. Ang kanyang itsura ay pagod. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng mundo. Ito ang parehong parke kung saan minsan siyang natulog nung una siyang pinalayas. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Elena. Dala ang isang maliit na bayong na may lamang bibingka at isang bote ng tubig. Inilapag niya ito sa tabi ni Marco nang walang imik. Nagulat si Marco nang makita siya. Elena, kumain ka muna. Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malumanay. Salamat, bulong ni Marco. Patawarin mo ako, Elena. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala ng salita ang makakapagbura sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Ngunit gusto ko lang malaman mo, nagsisisi ako. Bawat araw, pinagsisisihan ko ang gabing iyon. Tumingin si Elena sa malayo, sa mga batang masayang naglalaro sa parke. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, Marco. Ito ay para sa akin. Para sa kapayapaan ng sarili kong puso. Pinapatawad na kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil sa ayoko nang magdala ng bigat ng galit habang buhay. Tumayo si Elena. Magsimula ka ulit, Marco. Maging isang mabuting tao. Iyon na lang marahil
Ang pinakamagandang bagay na maaari mong gawin. Habang naglalakad si Elena palayo, tinitigan siya ni Marco hanggang sa maglaho siya sa paningin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang bibingka, ang parehong kakanin na dati niyang tinapunan ng pera at ininsulto. Ngayon, ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng isang pag-ibig na sinayang niya at ng isang kabutihang hindi niya kailanman matutumbasan. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng mahinang pag-ulan ay humahalo sa bango ng mga bulaklak ng kalachuchi sa sementeryo. Nakatayo si Elena sa harap ng isang simpleng puntod na gawa sa marmol. Ang pangalan na nakaukit dito ay halos nabura na ng panahon, Isko Villanueva. Sa tabi niya, si Althea ay maingat na nag-aalay ng isang bungkos ng puting bulaklak. "Mommy, is Lolo Isko happy now in heaven?" Inosenteng tanong ng bata habang nakatingala sa kanyang ina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Oo anak, sobrang saya na niya ngayon dahil nakikita niyang ang katarungan na matagal niyang hinintay ay naibigay na natin. Sa loob ng maraming taon, ang puntod na ito ay napabayaan. Ngayon, malinis na ito at napapalibutan ng sariwang damo." Ito ang unang ginawa ni Elena matapos makuha ang lahat ng nararapat para sa kanila, ang bigyan ng dangalang alaala ng kanyang ama. Mula sa malayo, tahimik silang pinagmamasdan ni Lola Chayong. Nakaupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang malalim na kapayapaan. Ang misyon na binuhat niya sa loob ng ilang dekada ay sa wakas ay natapos na. Lumapit si Elena sa matanda habang si Althea ay masayang naglalaro sa di kalayuan. "Salamat po sa lahat, Lola. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po alam kung nasaan kami ngayon ni Althea." "Huwag kang magpasalamat sa akin, Iha," sagot ni Lola Chayong. "Nasa iyo na ang tapang. Tinulungan lang kitang hanapin ito sa loob ng puso mo. Ang utang na loob ko sa iyong ama, bayad na." Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang puno ng pag-unawa at respeto. "Ano na po ang plano niyo ngayon, Lola?" tanong ni Elena. "Babalik na ako sa probinsya," nakangiting sagot ng matanda. "Doon, sa tabi ng dagat, ipagpapatuloy ko ang paggawa ng kakanin. Hindi para sa negosyo, kundi para sa mga batang naghihintay sa akin doon. Ikaw na ang bahala sa Althea Sweets. Mas malayo pa ang mararating niyan sa ilalim ng iyong pamamahala." Niyakap ni Elena ang matanda ng mahigpit. Isang yakap ng pamamaalam, ngunit higit sa lahat, isang yakap ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salapi. Kinagabihan, sa kanilang bagong bahay, isang simple ngunit maaliwalas na tahanan na malayo sa gulo ng syudad, pinapanood ni Elena si Althea na mahimbing na natutulog. Ang kwarto ay napupuno ng mga drawing ng bata, mga larawan ng kanilang pabrika, mga larawan ni Lola Chayong at mga larawan nilang dalawa na magkasama. Umupo si Elena sa tabi ng bintana. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsokolate. Tumingin siya sa mga bituin sa langit. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay tuluyan nang naglaho. Wala nang galit, wala nang pait. Ang tanging natitira ay isang malawak na kapayapaan at isang pusong puno ng pag-asa para sa hinaharap. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kinabahan siya, ngunit binuksan din niya ito. "I am at the gate. May gusto lang sana akong iwan. Hindi ako magtatagal." Nag-atubili si Elena. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing huwag na siyang lumabas. Ngunit ang isang bahagi naman ay nagudyok sa kanya na harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan siyang lumabas. Sa tapat ng gate, nakatayo si Marco. Ang kanyang itsura ay mas maayos na ngayon kumpara noong huli silang magkita sa parke. May dala siyang isang maliit na kahon. "Elena, pasensya na sa abala," mahinang wika ni Marco. "Aalis na ako. Magsisimula ako ulit sa probinsya.
Pero bago ako umalis, gusto ko sanang ibigay ito kay Althea. Itago mo na lang para sa kanya. Huwag mo nang sabihin na galing sa akin kung ayaw mo. Inabot niya ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na music box na gawa sa kahoy. Nang buksan ito ni Elena, tumugtog ang isang pamilyar na himig, ang parehong lullaby na lagi niyang kinakanta kay Althea noong sanggol pa ito. Naalala ko lang, ito ang paborito mong kanta. Bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Sana balang araw, mapatawad din niya ako. Hindi sumagot si Elena. Kinuha niya ang music box. Mag-iingat ka, Marco. Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumango si Marco. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi. Habang pinagmamasdan ni Elena ang kanyang paglayo, naramdaman niya ang huling pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng paglaya. Isang paglaya mula sa nakaraan at isang buong pusong pagyakap sa isang bukas na puno ng matatamis na pangako. Ang bawat pagsikat ng araw sa bintana ng kusina ni Elena ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay punong-puno ng mga gasgas at mantsa ng luha. Ngayon, ang liwanag na tumatama sa mga garapo ng asukal at bote ng gata ay hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng tagumpay ng isang pusong tumangging mamatay sa gitna ng bagyo. 10 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ulan, ngunit ang bawat alaala ay naging sangkap lamang upang lalong tumamis ang kanyang kasalukuyan. Sa gitna ng malawak na hardin ng bagong tayong Althea Suites Community Center, nagkakagulo ang mga bata. Amoy na amoy ang halimuyak ng pandan at bagong luto na pichi-pichi. Si Althea, na ngayon ay isang dalagita na, ay abalang nagtuturo sa mga batang ulila kung paano ang tamang paghimay ng niyog. Ang bawat tawa niya ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng hirap na dinanas ni Elena. Tinitigan siya ni Elena mula sa malayo at sa bawat kislap ng mata ng kanyang anak, nakikita niya ang bunga ng kanyang paninindigan. Ang tanong na madalas ibato sa kanya ng mga tao ay kung napatawad na ba niya ang mga Devilla. Huminga ng malalim si Elena habang hinahalo ang malapot na yema sa kawali. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi isang dokumentong nilalagdaan o isang salitang basta na lang binibitawan. Ito ay ang unti-unting pagbitiw sa kadena ng puot na dati ay gumagapos sa kanyang leeg. Pinatawad na niya si Marco, hindi dahil naging mabuting asawa ito, kundi dahil ayaw na niyang bigyan ng lalaking iyon ng kapangyarihan na kontrolin ang kanyang emosyon. Si Marco ay nanatili sa probinsya, namumuhay ng simple at tahimik, isang buhay na malayo sa karangyaang dati ay pilit niyang ipinagtatanggol. Si Doña Aurora ay pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas. Namatay siyang mag-isa sa isang maliit na nursing home. Tanging mga alaala ng isang naglahong imperyo ang kanyang kasama. Si Sofia naman ay nananatiling nakapiit, nagbabayad sa bawat kasalanang ginawa niya sa ilalim ng batas ng tao at ng langit. Ang kanilang pagbagsak ay hindi naging dahilan ng katuwaan para kay Elena, kundi isang malungkot na paalala na ang yaman na walang pundasyon ng katapatan ay tila usok na madaling tangayin ng hangin. Natagpuan na ni Elena ang tunay na kapayapaan. Hindi ito matatagpuan sa dami ng shares sa kumpanya o sa laki ng mansyon na kanyang nabawi. Ang kapayapaan ay nasa bawat gabing nakakatulog siyang mahimbing dahil alam niyang wala siyang inapakan na tao para marating ang kanyang kinalalagyan. Ang kapayapaan ay ang kakayahang tignan ang kanyang sarili sa salamin at makita ang isang babaeng binuo ang sarili mula sa mga basag na piraso. Ang aral na nais iwan ng kanyang kwento sa bawat tagapakinig ay simple. Ang tunay na yaman ay ang iyong dangal, at ang pinakamatamis na paghihiganti
ay ang mamuhay ng masaya at marangal sa kabila ng lahat ng paninira ng iba. Ang katarungan ay maaring matagalan, ngunit hinding-hindi ito natutulog. Sa bawat kagat sa isang pirasong kakanin, naway maalala ng lahat na ang tamis ay laging nagmumula sa pagtitiis at ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo. Dahan-dahang pinatay ni Elena ang apoy sa kalat. Inalis niya ang kanyang apron at lumabas sa hardin upang yakapin si Althea. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang mag-ina ay naglakad ng magkahawak kamay. Wala na silang kailangan pang patunayan sa mundo. Ang kanilang buhay ay isa ng ganap na obra maestra, isang kwento ng pait na naging tamis, ng dilim na naging liwanag, at ng isang paglalakbay na sa wakas ay nakarating na sa tahanan ng tunay na kaligayahan.